Si Aya ay lumaki sa isang liblib na lugar sa probinsya ng Isabela, malayo sa syudad at malayo sa kabihasnan. Ang kanyang kayamanan ay ang mga alaga nitong hayop at ang mga tanim na halaman. "Huwag na! Kaya ko na to! Isa pa! Sa itsura mong yan at sa galaw mo pa lang, alam ko nang wala kang alam sa anumang gawaing bahay." Habang si Hector Monteverde naman na mula sa isang mayaman at makapangyarihang pamilya ay darating at guguluhin ang buhay ni Aya. Hindi naman kailangan matagal na magkakilala para malaman yun. Napansin ko ang bagay na yun dahil mahilig ka sa pag-aalaga ng mga hayop. At ngayon, meron kang malawak na taniman ng mais. Makakaya kayang ipaglaban ng dalawa ang kanilang pagmamahalan sa pagitan ng mga taong maaaring humadlang sa kanila. Ating tunghayan ang isa na namang kwentong pag-ibig na ihahandog ng Siren Radio. Pasikat na ang araw kaya naman nagsimula ng tumilaok ang mga manok sa paligid. Ito ang hudyat ni Aya na mag-uumaga na. Dahan-dahan niyang minulat ang mga mata nito at saka gumuhit ang malaking ngiti sa kanyang labi. "Good morning! Salamat po sa panibagong buhay!" Nakangiting pagpapasalamat ni Aya sa may kapal nang nakatingin sa taas. "Panibagong araw, panibagong blessings na naman." Isang malalim na buntong hininga ang binitawan ng dalaga bago tumayo at nagdesisyong maghilamos na. Ito ang araw na pinakahihintay ni Aya kaya naman labis-labis na lamang ang tuwa at sigla nito. Ngayong araw kasi ang tansya ng dalaga kung kailan mapipisa ang mga itlog ng inahing manok nito, na paniguradong dagdag na naman sa mga alagang hayop niya. Si Aya ay 23 taong gulang na mag-isang naninirahan sa malayong munisipalidad sa probinsya ng Isabela. Malayo ito sa kabihasnan kaya sariwa ang hangin, maraming puno, tahimik at malayo sa ingay ng mga sasakyan sa syudad. "Kamusta na kaya mga itlog ng mga manok ko? Sigurado akong namisa na yon." Tinungo ni Aya ang maliit na kulungan ng mga manok at agad na sinilip ang pwesto ng inahin. Nanlaki ang mga mata nito nang mapansin ng mga bitak na itlog, patunay na namisa na nga ito. "Oh wow! Ang gaganda niyo naman!" Mahinang bulong niya na parabang kapag nilakasan nito ang boses niya ay magigising ang mga sisiw at inahin nito. 1, 2, 3, 4, 5. Masayang pinagmamasdan ni Aya ang mga makukulay na sisiw ng inahing manok habang isa-isa niya itong binibilang nang biglang may dayaming tumalsik sa kanyang muka. "Ay palaka!" Gulat na sigaw nito at napahinto sa pagbibilang. Pati ang inahing manok ay nagulat sa pagkakasigaw na iyon ng dalaga. Tumayo si Aya at sinilip ang bunton ng dayami malapit lamang sa kulungan ng mga manok. May stock si Aya ng ganun karaming dayami nang sa ganun ay hindi na niya kailangan pang kumuha ng mga ito araw-araw sa bukid. "Ay, sakala ko kung ano na. Ang ibang alaga kong manok lang pala." Napapailing na saad ni Aya. Tatalikod na sana siya at babalik sa pagbibilang ng mga sisiw nang makarinig siya ng isang malalim na boses. "Hello? Will you please help me? I really need help." Nanlamig ang buong katawan ni Aya sa magkahalong gulat at takot. Hindi niya maigalaw ang mga paa niya. Nakatutok lamang siya sa bunton ng dayami na ngayon ay unti-unting nakakalat dahil sa paglitaw ng isang lalaki. "Hoy! Sino ka ha? Anong ginagawa mo dito?" Agad na sigaw at turo ni Aya dito. Natatakot siya rito, lalo pat hindi naman niya kilala ang lalaki. Baka mamaya ay kung ano pang gawin nito sa kanya. Pero kung ipapakita niya ang takot ay baka mas lalo siyang pag-interesan nitong binatang ito. "I'm Hector, and I need your help." Banayad at kalmadong sagot ng lalaki habang pinapagpag ang buong sarili dahil sa mga dayaming nakadikit sa kanya. "Ikaw lalaki! Hindi kita kilala! At sa ilang taon kong paninirahan dito sa munisipalidad ng masigla, ni minsan hindi ko pa nakita yung pagmumukha mo. Kaya sino ka ba talaga at anong ginagawa mo dito sa pamamahay ko?" "Just like what I said, I'm Hector. At talagang hindi mo ako makikita rito dahil hindi naman ako taga dito sa..." Nilibot ng lalaki ang tingin niya sa paligid nang may halong panghusga. "Lugar niyong puro hayop ang nakatira." Nag-init ang ulo ni Aya sa sinabi niyo ng binata. "Aba? At ikaw pa talaga may ganang mahusga ng ganyan? Hoy! Umalis ka ha! Kung ayaw mong ipagkaladkad ka sa mga alaga kong kalabaw."
Bumuntong hininga si Hector at saka tumango. Okay din. Sorry sa nasabi ko. Pero kailangan ko talaga ng tulong mo. Hindi ako pamilyar sa lugar na to at hindi ko alam ang daan palabas dito. Tinitigan ni Aya ang binata at pinagmasdan ang kabuuan nito. May itsura at halatang laki sa yaman ng lalaking yun. Meron siyang morenong balat, malaking katawan, makapalang kilay at madidiing mga mata. Oo, gwapo nga siya. Sa tingin mo ba, pagkatapos ng mga sinabi mo tungkol sa tinitirahan ko, tutulungan pa kita ha? Paumanhin ha, pero hindi kita matutulungan. Pwede ka nang umalis sa pamamahay ko bago ko pa ipatawag ang mga tanod sa amin at ipahuli kita sa mga ginagawa mong trespassing. Trespassing? Miss, hindi ko sinadya mapunta rito. It was just an accident. Ngumising ng nakakaloko si Aya, napipikon na sa lalaking nasa harap niya. Ah, talaga ba? Aksidente lang? Ano yun? Basta ka nalang naihangin papunta sa bahay ko nang wala akong kaalam-alam? Nanlaki ang mga mata ni Hector. Paano mo nalaman? That was exactly what happened. Ay, gago ka pala eh. Lumayas ka na nga rito at nakakaistorbo ka lang sa akin. Tuluyan ng tinalikuran ni Aya ang lalaki at bumalik sa kulungan ng kanyang inahing manok. Nakasimangot at kunot na kunot ang noon nito habang pinagmamasdan at binibilang muli ang mga sisiw. Kanina pa sana siya tapos dito sa ginagawa kung hindi lamang siya nagulo ng lalaking yun. Bakit ba kasi sa dinami-dami ng bahay dito sa Masigla ay dito pa sa bahay ni Aya niya napilitang pumunta? Hindi mo ba talaga ako tutulungan? Come on, ituro mo lang sa akin ang daan paalis sa dito sa lugar niyo. Tsaka tapos na. At talagang sinundan pa ni Hector si Aya sa mismong kulungan ng inahin nito. Nilingon ito ng dalaga at sarkastikong ngumiti sa katumayo. Okay, ituturo lang pala eh. Halika! Hinawakan ito ang kamay ng binata at saka hinila palabas ng kanilang bakuran. Hindi pa sumisikat ang araw at wala pang gaanong tao ang nasa labas dahil talagang maaga pa lamang. Maaliwalas ang pag-ihip ng hangin at salamig ng simoy nito at aakalain mong papalapit na ang Pasko. Huminto sila pagkalabas sa teritoryo ng bahay ni Aya. Nakikita mo yung mahabang daan na yan? Maglalakad ka dyan hanggang sa marating mo ang pinakadulo nito. May waiting shed dyan at maghihintay ka lang ng 15 araw na buwan para sa sakyan mong jeep. At ayan na, tsak na makakaalis ka na rito sa munisipalidad ng Masigla. Nakangiting pagpapaliwanag ni Aya rito. Hindi naman makapaniwala si Hector na pinakikinggan ng dalaga. Napapailing na lamang ito. Seryoso ka ba? Tapos na ang 15th day. Tumango ang dalaga at ngumisi. Tama! Kaya hihintayin mo ang susunod na ika-15th na susunod na buwan. Ngayon, naturo ko na lang naman din sa'yo ang daan paalis dito. Siguro naman hindi mo na ako guguloyin at susundan, ano? O siya, sige. Diyan ka na at marami pa akong kailangan gawin sa mga alaga ko. Simulan mo ng paglalakad. Sigurado akong ilang oras din ang aabutin mo bago ka makarating doon. Humagikhik pa si Aya bago tuluyang tinalikuran ng binatang problemado. Tila ba pasan nito ang buong mundo. Sinara din ng dalaga ang gate nitong gawa sa pinagtagpi-tagping mga kahoy. Ay, sa wakas, naitaboy ko na rin ang lalaking yun. Pogi nga at magandang katawan. Ubod naman ng samaang ugali at pangusga. Pwe! Sa halip na mas pagtuunan pa ng pansin ang pag-iisip sa lalaking si Hector, minabuti na lamang ni Aya na maglatag ng mga kahoy sa harap ng kanyang bahay para painitan. Nalalapit na rin kasi ang tag-ulan at sigurado siyang mahihirapan siyang makapagpatuyo ng mga kahoy na magagamit sa pagluluto. Bago niya gawin yun ay pinakain muna nito ang mga alaga niyang hayop at saka siya pinagsama-sama ang mga kahoy na ibibilad dito sa araw. Saktong pasikat na rin ang araw kaya naman nagsimula na siyang magbuhat at ilatag sa harap ng bahay nito. Habang inaayos ang bawat kahoy ay para masiguro na maiinitan at matutuyo ang lahat. Naagaw ng pansin ni Aya si Hector na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin sa harapan ng gate nito. Nakasandalang binata sa malaking puno ng mangga habang nakatingala na tila ba nakapikit. Nakapikit? Ano naman bang pakulo ng lalaking to? Hindi maiwasan ni Aya ang makuryoso dito. Bumuntong hininga siya ng malalim at saka umiling. Kapag talaga hindi to umalis dito iisipin ko na may balak tong masama Sinusubukang baliwalain yun ni Aya. Sa ikalawang balik ni Aya ay wala na ang lalaki sa puno ng mangga.
Pero ang masamang balita ay nandito na sa harap ng gate niya ito at para bang kanina niya pa inaabangan ng dalaga. Kailangan mo ba ng tulong? Parang maraming kahoy kang bubuhatin mo. I can help. Pwede ba? Lumayas ka na. Konti na lang talaga't iisipin kong may bala kang masama sa akin eh. Kaya hanggang ngayon hindi ka pa rin umaalis dito. Napahalakak si Hector na nagpatigil kay Aya. Oh, ano tinatawa-tawa mo dyan? Sorry miss, pero hindi kita type. Don't worry, wala akong gagawing masama sa'yo. Gusto lang talaga kitang tulungan para mas mapadali mong matapos ang gagawin mo. Tinitigan ni Aya si Hector at pinag-isipan ng alok ng lalaki. Isang malalim na buntong hininga ang binitawan ni Aya sa kangumisi. Sige, halika. Tulungan mo ko. La 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 la. Nakangiting pag-awit ni Aya habang naghahanda ng umagahan. Napapasayaw pa siya habang nililipat ang mga kakalutong sinangag sa plato. Nagbiyak siya ng 5 itlog na galing sa kanyang mga alagang 45 days chicken. Sa sobrang daming alagang hayop at tanim na mga gulay ni Aya ay kayang-kaya na nitong mabuhay nang wala masyadong iniisip. La 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 la. Ay palaka! Napasigaw ang dalaga nang biglang sumulpot ang binata ang hinihingal na si Hector. Ano ka ba ha? Magdahan-dahan ka nga. O kaya mag-excuse me ka muna. Nakakagulat ka naman eh. Napakamot sa batok ang binata. Balot na ng pawis ang noon nito at sa itsura pa lang nito ay alam mo na pagod na ito. Tapos ko nang inuutos mo. May kailangan pa ba akong gawin? Nag-isip si Aya ng maaari niyang ipagawa sa binata. Si Hector na ang nagtuloy ng pagbubuhat at paglalatag ng mga kahoy sa harap at pinasibak na rin ng dalaga ang mga malalaking kahoy na nakatambak sa likod ng bahay nito. 200 din ang matitipid doon ano? Ang mahal kaya magpaputol ng kahoy. O siya sige, magpahinga ka na muna habang nagluluto ako. Malapit ko na rin tong matapos. Kakain na tayo ng umagahan pagkatapos ko. Tumango ang binata at saka pumasok. Hinanguna ng dalaga ang piniritong itlog at saka naglagay muli ng mantika. Nagprito siya ng sapat na piraso ng tuyo para sa kanilang dalawa at nang maluto ay sinama niya ito sa lalagyan ng itlog. Isa-isang kinuha ni Aya ang mga naluto nitong agahan at saka maayos na nilapag sa hapagkainan. May tutulong ba ako? Tanong ni Hector habang pinapanood ang ginagawa ni Aya. Umiling naman ng dalaga. Huwag na, kaya ko na to. At isa pa, sa itsura mong yan at sa galaw mo pa lang, alam ko nang wala kang alam sa kahit na anong gawain bahay, lalo na sa mga gawain dito sa kusina. Alam ko naman kung paano magugas. Aha, okay, edi maganda. Kumuha ng 2 tasa ang dalaga at binigay ang isa kay Hector. Kape ang gusto mo, di ba? Ito ang asukal, coffee mate at dark coffee. Salamat. Kung gusto mo at kung pwede lang, ako na maghuhugas ng mga plato. Lalo na't ikaw naman na nagluto. Nakakaya naman kung wala akong ibang gagawin at kakain lamang. Napataas ng kilay ang dalaga. Talaga lang ha? Marunong palang mahiyang lalaking to. Tama na yan. Ayos lang yon. May naitulong ka naman na kanina. Sapat na yun para dito. Pagkatapos magtimpla ng kape ay umupo na si Aya sa upuan nito at nagsandok na ng pagkain at ulam. Pinapanood naman siya ni Hector habang nagtitimpla ng kape ang lalaki. Iba yun. Yung pagtulong ko kanina para sa pansamantalang pagtulog ko rito sa bahay mo. Sumimangot si Aya. Hindi sanayang dalaga na may kausap tuwing kumakain. Sa tinagal-tagal ba naman kasing mag-isa siya ay nasanay na siyang mag-isang ginagawa ang lahat. O sige na nga, ikaw na maghuhugas ng yan kung gusto mo. Kagaya nga ng napag-usapan nila, si Hector nga ang naghugas ng mga plato habang si Aya naman ay napagpasyahan na lang na ayusin ang mga gamit na dadalhin niya mamaya sa pagpunta niya sa bukid. Malapit lang naman yon sa tindahan niya kaya hindi siya masyadong mapapagod. Saktong paglabas niya sa kwarto niya ay paglabas naman ni Hector sa kusina. Tapos ko na. Kung may gusto ka pang ipagawa sa akin, sabihin mo lang, gagawin ko. Wala na muna akong gustong ipagawa sa'yo. Pwede ka muna magpahinga sa ngayon. Tumango si Hector. Salamat. Pero, pwede ba ako makahiram ng telepono mo? May kailangan na akong tawagan. Ay, oo nga pala. Magandang ideya yan. Para imbis na maghintay ka pa sa susunod na buwan, mas mabilis kung magpapasundo ka na lang dito. Pero, wala kasi akong cellphone. Kung sakaling meron man, hindi rin magagamit dahil walang signal dito. Sa kabilang bayan pa ang may signal.
Tumango si Hector at ngumiti. Sige, salamat. Binitbit ni Aya ang isang medyo malaking bag na pinaglagay niya ng mga gamit na dadalhin niya mamayang hapon papuntang bukid. Teka, where are you going? Wala, hinahanda ko lang mga gagamitin ko sa pagpunta ko sa bukid bukas. Ilang araw ko na rin hindi nadadala ang mga gulay ko doon. Alone? Tinaasan siya ng kilay ni Aya. Malamang sasama ka. Alangan namang iwang kita rito. Tutulungan mo ako sa bukid bukas. Maraming kailangan gagawin doon. Tumango si Hector at ngumiti. Kinabukasan, hindi pa sumisikat ang araw ay gising na si Aya at pinapakain ng mga halagang hayop nito. Inilabas niya na rin ang bagong pisang sisiw para na rin makapaglakad-lakad sila sa buong bakuran nito. Noong una, ang akala ni Aya ay tulog mantika si Hector. Pero laking gulat na lamang niya kaninang paglabas nito sa kanyang kwarto ay nasa kusina na ang binata at nagluluto na ng kanilang pang-almusal. Ang aga mong nagising ah. Gulat na tanong ni Aya, napalingon tuloy sa kanya si Hector. Wow, ang pogi naman. Napapikit si Aya at pilit na nilimot ang kanyang nasa isipan. Sanay ako maagang nagigising sa amin. Pasensya na ha. Hindi ko na napigilan ng sarili kong pakialaman ng nasa kusina mo. Ipapaalam ko sana sa'yo kanina pero tulog ka pa. Ayaw ko namang puntahan ka sa kwarto mo at baka pag-isipan mo ko na masama. Naliit ang mga mata ni Aya dito. Sa sala kasi natulog si Hector. Isang malaking unan, kumot at banigang binigay ni Aya para sa binata. Hindi rin naman kasi pwedeng tabi sila ng dalaga sa kwarto nito. At baka mapalayas pa siya ni Aya nang wala sa oras kung nagkataon. Hindi, ayos lang yan. Salamat din. Ani ng dalaga sa isang malumanay na tono. Maiwan na muna kita. Papakainin ko lang muna yung mga hayop ko. Paalis na sana si Aya nang tawagin siya ng binata. Anong oras tayo aalis papuntang bukid? Doon ba may signal na? Natawa si Aya at napailing. Mas lalong walang signal doon dahil nasa pinakadulo yun ng Maligaya. At siguradong wala ring merong telepono doon. Kagaya nga ng sabi ko, nasa bayan ng cellphone at signal na kailangan mo. Tinaasan ni Hector ng kilay ang dalaga. Ngayong umaga rin tayo aalis pagkatapos nating mag-umagahan. Seryoso ka ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Hector habang pinapanood si Aya na isinangkla ang sasakyang kahoy sa kalabaw. Ngumiti si Aya at saka tumango. Sunod niyang inisa-isa ang mga gamit na inihanda ng dalaga mula pa kahapon. Nilagay niya rin doon ang ilang sako at isang bag na puno ng iba't ibang mga gamit. Medyo malayo ang bukid. Mapapagod tayo ng sobra kung lalakarin natin yon, lalo pat may mga gamit akong kailangan dalhin. Sure, hindi nga tayo mapapagod kapag sumakay tayo riyan. Pero ang kalabaw naman na mapapagod at mahihirapan. Ngumuso si Aya nang mapagtantong may punto nga naman si Hector. Alam mo ikaw, sumakay ka na lamang dito. Mamaya isisikat na ang haring araw at mas mahihirapan ang kalabaw ko kung maglalakad ito sa gitna ng initan. At dahil ayaw din naman na mangyari yun ni Hector, sumunod na lamang siya at umakyat na sa kariton. Nang magsimula ng gumalaw ang kalabaw ay halos hindi mapakali si Hector sa kanyang pwesto. Hindi niya maatim na hinihila ngayon ang kalabaw ng kariton ang sinasakyan nila. Halos 10 minuto rin ang tinagal ng biyahe nila at nang makarating sila sa bukid ni Aya kung saan may mga pananimitong mga gulay at ilang palay, ay nabunutan na ng tinik si Hector. Aya! Naku, Aya! Namiss kita! Sunod-sunod ang malakas na boses na yon. Tinatawag ang pangalan ni Aya. Hindi pa man tuluyang nakakababa si Aya ay agad na siyang dinumog ng isang babae. Nang magkalapit ay agad na nagsigawan ng dalawa na para bang ngayon lamang ulit nagkita sa isa't isa. Mabuti naman at nakapunta ka ngayong araw. Naku, sinasabi ko na nga ba't hindi mo palalampasin ang birthday ko eh. Natawa si Aya sa sinabing yun ng kaibigang si Krisan. Aba syempre naman no, pwede ba namang makalimutan ko ang kaarawan ng aking matalik na kaibigan? Nagtawanan ng dalawa at muling nagyakapan. Doon natuluyang napansin ni Krisan na may kasama palang iba ang kaibigan nito at isa pang lalaki. Uy, sino siya? Boyfriend mo? Ang pogi ha, nice taste! Ni Krisan sabay kindat kay Aya. Bigla namang namula ang dalaga at biglang nahiya. Ano ka ba? Hindi no? Sus, kunyari ka pa. Halatang halata naman. Hinarap ni Krisan ang halatang bored na si Hector. Naglahad ito ng kamay sa harap ng lalaki dahilan upang sundan yun ng tingin ni Hector. Hello, I'm Krisan. Best friend ako ng girlfriend mong si Aya. Krisan,
Hindi totoo yan. Hindi niya ako girlfriend at hindi ko siya boyfriend. Napalingon si Aya kay Hector. Tinaasan naman siya ng kilay ng binata. Tinanggap naman ni Hector ang nakalahad na kamay ni Crisan. I'm Hector. And yeah, Aya's right. Hindi niya ako boyfriend. Nagkakamali ka lang. Ooh, okay. Kung yan ang sabi niyo. Nag-shake hands ang dalawa ng panandalian bago sila nagsimulang maglakad papunta sa isang bahay kubo. Kung malamig at sobrang sarap ng simoy ng hangin sa bahay ni Aya, doble naman ang lamig ng hangin dito sa bukid. Sa sobrang dami ba naman ng punong nakapalibot dito, talagang hindi mawawala ng sariwang hangin dito. Alam mo ba, nung nasabi ko kay Mark na baka ngayon ang punta mo rito, daig pa may birthday kung makaporma. Ayun, at nagsuot pa ng polo at itim na pantalon. Pagkukwento ni Crisan habang naglalakad sila. Nasa kanilang likod si Hector at Pawang pinagmamasdan ng mga matatayog na mais na nakatanim sa kalawakan ng bukid. Napailing na lamang si Aya sa sinabi niyo ng kaibigan. Ikaw talaga, lahat na lang nilalagyan mo ng mali siya. Totoo naman eh. Hindi naman yun marunong magsuot ng ganong damit. Pero bakit nang malaman niyang pupunta ka rito nagsuot siya ng ganon? Naku Aya, sinasabi ko sa'yo, may gusto sa'yo yung lalaking yon. Pero di bale, sa postura ng lalaking kasama mo wala namang binatbat si Mark doon. Humagikhik na ani ni Crisan. Hindi na lamang pinansin pa yun ni Aya dahil alam niyang hindi titigil ang dalaga sa pagsasalita hanggat sumasagot ito rito. Sa'yo ang bukid na to? Kalaunan ay tanong ni Hector nang marating nila ang kalawakan ng bukid. May 3 malalaking kubo ang nakatayo malapit sa bukid kung saan nagpapahinga ang mga mag-aani ng mais tuwing anihan season. Oo, nabili ko ng paunti-unti nung nagsisimula pa lang ako sa farming. Malaki talaga ang interes mo sa farming ah. Tinaasan siya ng kilay ni Aya. Kung makapagsalita ka para bang matagal mo na akong kilala. Kahapon pa lang tayo nagkakilala, hoy. Natawa si Hector. Hindi naman kailangan matagal na magkakilala para malaman yun. Napansin kong bagay na yun dahil mahilig ka sa pag-aalaga ng mga hayop. At ngayon, meron kang malawak na taniman ng mais. Napanguso si Aya at na-realize niyang oo nga naman. Kursong may kinalaman sa agrikultura ang natapos ni Aya sa kolehiyo, kaya malawak ang kaalaman niya pagdating sa pagsasaka. Isa pa, simula bata ay puro mga hayop at puno na ang kinagisnan ng dalaga, kaya naman mas naging malalim ang koneksyon niya sa mga ito. Halika na nga lang, tara na roon para maaga rin tayong matapos. Masakit na sa balat ang araw kapag nagkataon. Inabot ni Aya ang abono kay Hector bago sila nagsimulang maglakad papunta sa mismong maisan. Wala sa tabi nila si Crisan dahil may kailangan pang kunin ng dalaga sa kubo. Ilang saglit lang din naman at nakabalik na ito. Nagsimula nang magsabog ng abono ang 3. Dahil hindi pa sanay si Hector ay kailangan pa siyang alalayan at turuan ni Aya. How is it done? Nilahad ni Aya ang kanyang palad sa harap ng binata. Kumunot naman ang noo ni Hector dito dahil sa kuryoso. Ano? Amin ang abono, tuturuan kita kung paano. Binigay naman ni Hector ito at pinanood kung paano ang tamang pagsabog ng abono. Habang nagpapaliwanag si Aya ay mataman namang nakikinig at pinagmamasdan ng binata ang dalaga. Naiintindihan mo ba? Tanong ni Aya nang matapos ang pagpapaliwanag. Doon natauhan si Hector at napalunok sabay tango. Oo, maraming salamat. Sige, subukan mo. Nakapamewang na saad ni Aya. Sinunod ni Hector ang lahat ng mga sinabi ng dalaga kung paano ang tamang pagsasabog ng abono. Pero dahil nakatitig sa kanyang dalaga ay hindi maiwasan ng binata na ma-conscious. Tuloy ay may pagkakataong mali ang pagsabog niya ng abono. Mas maganda kung ganito ang gagawin mo. Imbis na kuhanin ang buong abono sa kamay ni Hector, ang kamay na lamang ng binata ang hinawakan ni Aya. Marahan niya itong hinaplos upang bumuka. Nanlaki ang mga mata ni Hector dahil sa gulat. Hindi nito inaasahan na gagawin yun ni Aya. Imbis na tumutol ay nakanganga lamang niyang pinagmasdan ng ganda ng dalaga. Kakaiba kasi ang klase ng ganda ni Aya, pero kapag matititigan mo ito sa malapitan, marirealize mo na sobrang kinis ng balat nito. Ani mo'y hindi nadadapuan ng anumang dumi. Ginabayan ni Aya ang kamay ni Hector sa pagsabog ng abono at habang tumatagal, mas lalong bumibigat ang paghinga ng binata. Ang totoo ay kinakabahan nito dahil sa kaunting distansya na meron sila ni Aya. Hindi pa nakatulong na hawak ng dalaga ang kamay niya.
Nang matutunan ni Hector ay agad ding binitawan ni Aya ang kamay nito at pumunta sa ibang parte ng bukid upang mas mapabilis ang pagsasabog nila ng abono. Ilang minuto lamang ang lumipas ay nagsidatingan na rin ang iba pang trabahador na kinuha ni Aya. Mabilis naman nila itong natapos at saktong pagsapit ng tanghalian ay nagpapahinga na ang mga ito. Naku Aya! Ito na nga bang sinasabi ko eh. Ayan na si Mark! Sigaw ni Crisan dahilan upang mapunta roon ang atensyon nilang lahat. Nagtawanan ang mga matatanda na parabang alam na nila ang pupunta rito ang binata. Kagaya ng sinabi ni Crisan, nakasuot ng pangporma si Mark at pansin na talagang pinaghandaan ng araw na ito. Pagpasok pa lamang ni Mark sa kubo ay kay Aya na agad ito pumunta. Magandang araw sa iyo, Aya. Long time no see. Bati ni Mark sabay ngiti sa dalaga. Inulan ng tukso si Mark ng mga trabahador doon. Napakamot na lamang sa batok ang binata dahil sa hiya. Magandang araw din sa iyo, Mark. Buti napadaan ka rito. Sinadya ko talagang pumunta rito, Aya. Nalaman ko kasi kay Crisan na pupunta ka rito sa bukid mo para magsabog ng abono. Sayang nga at parang tapos na niya ang pagsasabog. Hindi na ako nakatulong. Habang nakikipag-usap si Aya kay Mark ay hindi naman maipinta ang itsura ni Hector na pinagmamasdan ng dalawa. Malalim ang kunot ng noon nito at sa uri ng pagtingin niya sa lalaking kausap ni Aya ay tila ba hinuhusgahan na nito ito. Nasa tabi niya lamang ang dalaga kaya naman parang kaharap niya na rin si Mark sa sobrang lapit ng distansya nito. Ayos lang no? Ano ka ba? Nandito naman si Crisan na talagang marami din ang nakuha kong tutulong sa amin para mabilis naming matapos yun. At isa pa, meron akong bagong recruit. Natawa si Aya sa sarili niyang banat. Kunot noong nilingon ni Hector ang dalaga sa tabi nito. Doon lang tuluyang napansin ni Mark ang katabi ni Aya na si Hector. Curious niya itong tiningnan at alam nitong hindi ito taga rito dahil hindi pamilyar sa kanya ang mukha nito. Oh, sino to, Aya? Ngayon ko lang nakita ito rito. Curious na tanong ni Mark sa dalaga. Bago pa makasagot si Aya ay agad naman pumagitna si Crisan at hinawakan ng balikat ni Mark. Talagang ngayon mo lang makikita si Mr. Pogi at taga Maynila yan. Pansamantalang nakikitira sa bahay ni Aya habang hinihintay ang sasakyan paalis sa bayan na to. Ha? Totoo ba yun, Aya? May pinapatira kang lalaki sa bahay mo? Tumikim si Hector at tumayo. Napaatras ng konti sina Crisan at Mark. Mas matangkad si Hector kaysa sa dalawa, kaya naman medyo nakatingala ang dalawa habang tinitingnan si Hector. Naglahad naman ng kamay kay Mark. Ako nga pala si Hector, pare. Formal na pagpapakilala nito rito. Naguguluhan man ay nakipagkamay pa rin si Mark. Mark nga, pare. Paano ka nga pala napunta rito kung taga Maynila ka? Makabang usapan. Pero nasabi ko naman ang lahat ng detalye kay Aya kaya wala kang dapat ipag-alala. Napatango ng dahan-dahan si Mark habang ang titig ngayon ay nakadiretso na kay Aya para bang humihingi ng eksplenasyon tungkol dito gamit ang tingin. Hapon na nang makauwi sina Aya at Hector galing sa bukid. Halata mo ang pagod sa dalawa, lalong-lalo na kay Aya. Sa sobrang pagod nga nito ay nakatulog na ito habang binabaybay nila ang daan pabalik sa bahay ni Aya. Nagising na lamang ang dalaga nang may mabangong amoy ng tinulang manok ang bumabalot sa kanyang ilong. Gising ka na pala. Tama-tama, malapit ng malutong niluluto ko. Malumanay na saad ni Hector habang pinagmamasdan ng dalagang nakahiga sa malaking sofa sa sala. Nakatulog ka kanina habang nakasakay sa karwahe, kaya binuhat na lamang kita dito pagdating. Bala ko rin sanang daling ka sa sarili mong kwarto pero naisip kong baka ayaw mong may ibang pumapasok sa kwarto mo. Kaya dyan na lamang kita binaba sa sofa. Dagdag pa nito. Ayos lang yon. Maraming salamat nga pala sa pagbubuhat sa akin. Ngumiti ng maliit si Aya habang nagiiwas ng tingin. Mabigat at parang may pinapahiwatig ang bawat tingin sa kanya ng binata. Hindi nito kinakaya ang tensyon, kaya naman hindi maiwasan ni Aya na umiwas na lamang ng tingin. Nagluluto ka ng tinolang manok? Tanong ni Aya. Tumango naman sa kanya si Hector at sumilay ang maliit na ngiti sa labi. Oo, pero huwag ka mag-alala. Hindi ko kinatay ang isa sa mga manok mo. Sabay halakhak nito. Ngumuso si Aya upang magpigil ng ngiti, ngunit sa huli ay hindi nito napigilan ang pagtawa kasama si Hector. Buong linggong naging masaya at magaan ang pagsasama ng dalawa sa iisang bahay. Pabor din naman yun kay Aya kahit papaano dahil mas naging madali sa kanyang pagbubuhat ng mga kung ano-ano. Nung isang araw nga ay pinagawa niya kay Hector ang pasira ng kulungan ng mga manok nito. Ngayon ay nagpuputol naman ng kahoy ang binata. Ay palaka!
Kulat na sigaw ni Aya nang ibato sa kanya ni Hector ang damit nito. Napalunok ang dalaga at napatitig sa ngayon ay topless na si Hector. Maganda ang katawan ng binata. May 8-pack abs at halata mong pagiging babad nito sa gym. Moreno si Hector kaya naman ay lalong mas naging maganda ito sa paningin ni Aya. Ano to? Para saan to? Utal-utal na tanong ng dalaga. Kahit anong pag-iwas ang gawin niya sa katawan ni Hector ay tila minamagnet siya ng binata na tingnan ito ng paulit-ulit. Pahawak muna ako. Baka marumihan eh. Ayoko pa naman ding nahihirapan ka sa paglalaba. Ani Hector sabay kindat. Malakas ang pintig ng puso ng dalaga. Hindi niya batid kung kailan niya ito naramdaman pero alam niyang unti-unti nang nahuhulog ang loob nito sa dalaga. OMG! What a nice way to start my day! Naputol ang titigan ng dalawa at napalingon sa bagong dating na sina Crisan at Mark. Sa sigaw pa lang yun ni Crisan, alam mo na agad na siya yun. Nagtatakang nilapitan ni Aya ang dalawang bagong dating. Crisan? Mark? Anong ginagawa niyo rito? I miss you, my bestie Aya! Nagyakapan ng dalawa ng mahigpit at nagtawanan. Kasi itong si Mark, ewan ko ba kung ano meron dito? Nung isang linggo pa ako pinipilit pumunta rito sa inyo para daw dumalaw sa'yo. Shh! Ano ka ba? Nakakaya kay Aya. Sus, kay Aya nahihiya pero sa akin hindi. Tsuh! Kung tutusin, halos gawin mo ng lahat para lang makita si Aya. Natawa na lamang si Aya sa kakulitan ng dalawa. Uy! Hi Hector! Ang pogi mo! Nakalapit na rin si Hector sa kanila at tumabi ito kay Aya. Ano ginagawa nyo? Bakit nakahubad si Mr. Boy? Hagik-hik ni Crisan. Napailing na lamang si Aya sa tanong ng dalaga. Magsisibak ako ng kahoy na gagamitin sa pagluluto. Mas gusto kasi ni Aya na nagluluto gamit ang kahoy kaysa sa kalan. Ganyan talaga si Aya pare. Tutulungan na lang kita, lalo na't ako din naman ng paminsan-minsang tumutulong sa kanya para gawin yun. Namilog ang mata ni Aya at Crisan nang bigla ring maghubad ng damit si Mark. Natawa naman si Hector. Hoy Mark, magdamit ka nga. Nakakaya kay Hector oh. Si Hector, maganda ang katawan at kaakit-akit. Yung sayo nakakasuka. Magdamit ka nga. Crisan, saway ni Aya pero hindi siya pinansin ng babae. Talaga? Nakakasuka ka? Bakit titig na titig ka? Pangaasar pabalik ni Mark. Ew, kadiri! Halika na nga Aya, hayaan mo na yung si Mark dyan. Halika dali, may pag-uusapan tayo. Ano ba kasi talagang pinunta nyo rito? Kuryosong tanong ni Aya kay Crisan. Ngayon ay nasa kusina na sila. Nag-uusap habang naghahanda ng merienda para sa araw na ito. Banana Q at juice ang inihanda ng dalawa para sa kanilang apat. Ito kasing si Mark, lagi akong kinukulit na gusto ka raw makita. O hindi ba? Totoong sinabi ko sa'yo nun? May gusto sa'yo yun. Hindi naman siguro, Crisan. Isa pa, kaibigan ng turing ko kay Mark. At alam kong alam niya yun. Tumpak! Kaya nga siguro hindi siya umaamin sa'yo, sinusubukang manligaw sa'yo eh. Dahil alam niyang mababasted lang siya. Wala siyang pag-asa no? Pero in fairness, tumagal ng higit 1 linggo si Hector sa'yo rito ah. Ngumiti si Aya. May pagkamabait din naman pala to kasing si Hector. Mukha lang walang gagawing mabuti pero mabait at talagang nakakatulong siya sa akin dito. Sa bagay, at ang ganda ng katawan bestie. Ang sarap. Nang ano? Gulat na napalingon sina Aya at Crisan kay Hector na nasa likuran na nila. Nalaglagan pa nga ni Aya nang makita ang pawisan ng katawan ni Hector. Lumalim ang paghinga nito at parang nahipnotismo na sa binata. Wala. Sige, maiwan ko na muna kayo rito ha. Napatikim si Aya at saka nag-iwas ng tingin. Ang sarap ng ano? Pag-uulit ni Hector sa tanong nito. Hinawakan ng binata ang baba ni Aya at dahan-dahan niyang hinarap ang mukha ng dalaga sa kanya. Nagtagpo na lang ang kanilang mga mata. Ano yung masarap, Aya? Wala. May hinahanda kasi kami ng banana Q kanina kaya, ayun, nasabi ni Crisan na masarap. Halos pabulong na sambit ni Aya ang huling salita. Sa tingin ko, hindi yun ang pinag-uusapan ninyo, Aya. Marahang hinaplos ng binata ang baba ng dalaga paakyat sa mga mapupulang labi nito. Napaawang ang labi ni Aya at palakas ng palakas ang kabog sa dibdib nito. Do you daydream about me, Aya? Ano bang sinasabi mo? Huwag ka maglala. You're safe with me. Dahan-dahang yumuko si Hector at marahang dinampian ng halik ang labi ng dalaga. Halos mahugot naman ni Aya ang hininga nito nang tuluyan ng maglapat ang kanilang mga labi.
First kiss ko yon. Gagalingan ko para sa'yo. Sa sumunod na halik ay unti-unti nang naging mapusok ang dalawa. Sa bawat paghagod ng kanilang mga labi ay parang naaabot nila ang langit. Ang kamay ni Hector ay nasa bewang na ng dalaga at taas baba nitong hinahaplos ang katawan ng dalaga. Habang ang mga kamay naman ni Aya ay nasa dibdib ni Hector, pilit nitong sinasabayan ng galaw ng labi ni Hector at aaminin niyang nasasarapan siya sa ginagawa nilang yun. Natigil na lamang ang halikan ng dalawa nang malaglag ang isang plastic flower vase. Ay hala! I'm sorry! Sorry! Natulak ni Aya si Hector at nanlalaki ang mga matang nilingon ng kaibigan. Doon niya nakita si Crisan na agad na pinulot ang nalaglag na plastic flower vase. Sa tabi nito ay nakatayo roon si Mark, tulala na para bang hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Okay lang yan, Aya! Tuloy niya lang yan! Wala kami nakita! Pumasok kasi kami kaya naamoy namin na may nasusunog. Yun atang niluluto nyo, pasunog na. Agad na pinihit ni Aya ang kalan at mabilis na hinango ang banana cue na niluto. Hawak-hawak pa rin ni Hector ang bewang ni Aya. Ako na dyan. Malambing na bulong ni Hector dito. Hindi na, kaya ko na to. Alam ko na! Gumawa na lang tayo ng juice! Kinuha ni Crisan ang pitchel na may tubig at isang pakete ng juice. Pagkatapos ay hinila niya si Mark palabas ng bahay. Nilapag ni Aya ang niluto niyang banana cue at sa kanya hinarap si Hector. Sorry. Hindi dapat nangyari yung nangyari kanina. Nadala lang ako ng emosyon and I'm sorry. Sorry? Bakit naman? Single ka naman. Single din ako. I like you, so I kiss you. And you kiss me back. Gusto mo ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Aya dito. Tumango naman si Hector habang kagat-kagat ang pang-ibabang labi. Alam kong higit 1 linggo pa lang tayo magkakilala at hindi pa natin lubos na kilala ang isa't isa. Pero isa lang ang alam ko. Gusto kita at ramdam kong hindi lang to basta pagkagusto lang. Gusto kita, Aya. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi pa ako nakakaranas ng ganito sa buong buhay ko kaya hindi ko alam kung ano bang dapat na maramdaman ko. Pero gusto ko lang na malaman mo na may kakaiba rin ako nararamdaman sa'yo. Napalunok si Hector. Hindi, Maya. That's already okay. Agad na binalot ni Hector si Aya ng mahigpit na yakap. Nakangiti silang dalawa habang mahigpit na niyayakap ang isa't isa. Ang saya-saya ko ngayong araw. Sobrang saya ko. Isang dampi pa ng halik ang binigay ni Hector sa labi ni Aya. Tama na muna ang halik. Baka maubos ako nito magsawa ka pa. Natatawang sabi ni Aya. That will never happen. Hindi ako magsasawang halikan ka. Malaki ang ngiti ng dalawa nang lumabas sila upang tawagin sina Crisan at Miguel. Handa na kasi ang niluto na banana cue kaya oras na para magmerienda sila. Nahihiya pa si Aya lalo na't alam niyang nakita ni na Miguel at Crisan ang halikan nila ni Hector. Pero mabuti na lamang at hindi naman nila ito naging topic kanina. Andito na lang kayo magtanghalian. Anong gusto niyong ulam? Magluluto ako. Ay, gusto ko yan, bestie. Tutulong ako sa'yo. Ngumiti si Aya at tumango. Balaksan ng ayain ni Aya ang dalawa na doon na rin kumain ng panggabihan. Ngunit, gusto ko sana, bestie. Pero uuwi pa kami. Tama sa Crisan, Aya. Gusto ko rin sanang paunlakan ka pero baka gabihin kami. Baka umulan pa mamaya at hindi na kami makauwi. Tumango si Aya at ngumiti. Sige, mag-ingat kayo. Maraming salamat sa masasarap na pagkain. Ingat kayo, pare. Mabilis na lumipas ang linggo at naging mas mabuti pa ang relasyon ni na Aya at Hector. Nanligaw si Hector sa dalaga hanggang sa pagsapit na 3 linggo ng pamamalagi ni Hector doon ay tuluyan na siyang sinagot ng dalaga. Pero kahit na opisyal na silang magkasintahan, magkahiwalay pa rin ang tulugan ng dalawa. Pero syempre, minsan ay hindi naiiwasan na nagtatabi ito matulog sa sala, lalo na tuwing nanonood sila ng telebisyon tuwing gabi. Good morning, my love. Gwapong ngiti ni Hector ang bumungad kay Aya. Pinaulanan naman niya ito ng mumunting halik. Natatawang niyakap naman ni Aya si Hector. Good morning, my love. Ang aga mo namang nagising. Sanay na ako magising na maaga. At isa pa, hindi ko maiwasang titigan ka habang natutulog. Napakaganda mo, Aya. Sira, ng bola ka pa. Ngumiti si Hector at hinalikan ng leeg ni Aya. Nasa ganoong posisyon ng dalawa nang makarinig sila ng babaeng sumisigaw sa labas ng bakuran ni Aya. Aya! Aya! Lumabas ka nga riyan! Aya! Alam kong naririnig mo kami!
Alam namin nandyan ka kasamang lalaki mo. Lumabas ka dyan, magpakita ka. Napakunot ang noo ng dalawa at sabay na napabangon. Sino naman kaya mga yon? Nababahalang tanong ni Aya. Diyan ka lang muna. Ako nang lalabas para tingnan kung ano yun. Umiling naman si Aya. Hindi na, sasama ako. Ako naman ang hinahanap nila eh. Hindi na napigilan pa ni Hector ang dalaga na huwag lumabas. Sinundan niya na lamang ito at nang makalabas ay nalaglag ang panga nito sa mga taong nakahilera sa tapat ng gate. Ayan ho si Aya. At yan ang lalaking kinakasama niya. Yung nasa picture na pinapakita ninyo. Magkamukhang magkamukha. Ano pong atin? Formal na tanong ni Aya pagkalapit sa mga ito. Nagtama ang paningin nila ng matandang ginang. Ma, what are you doing here? Tinakbo ni Hector ang kaunting distansya sa pagitan nila ng kanyang ina at agad nitong niyakap ng mahigpit. Oh my God, anak! Mabuti na lang at nahanap din kita. My God, Hector! What happened to you? Ano ba nangyari sa'yo at bakit ka napunta dito sa lugar na to? It's miles away from our hometown! Maabang kwento, ma. But don't worry, I'm okay. Ewan ko sa'yo, anak. Basta ang alam ko lang ilang linggo kang nawala and for me that's not okay. Natawa si Hector at niyakap muli ang nag-aalilang ina. I miss you, Mom. Ay, I miss you so much, my son. Halika na, uuwi na tayo. Your father miss you so much. Halos ikutin niya ang buong Pilipinas para lamang mahanap ka. We thought you secretly went to abroad para sundan si Liana. Pero nandito ka lang pala sa isang liblib na lugar sa probinsyang to. Umiling si Hector. Hinawakan nito ang kamay ni Aya na nasa likuran niya at hinila ng kaunti para magtabi sila. Napadako roon ang mata ng ina ni Hector. Sa edad nito ay agaw pansin pa rin ang pagiging sopistikada at classic beauty. Sa kanya siguro nakuha ni Hector ang kaaya-ayang kagwapuhan. Nga pala, ma. Si Aya po, girlfriend ko. Napalunok si Aya at halos hilingin niya na lamang nakainin siya ng lupa. Sa uri ng tingin ng ina ni Hector ay halos himatayin ng dalaga at mawala ng ulirat. Sa nanginginig na kamay ay nilahad nito ang kamay at ngumiti ng maliit. Hello po, ako po si Aya. Boyfriend mo ang anak ko? Seryosong tanong ng ina ni Hector. Ma, Grabe ka naman, Aya. Sa ilang taon nating magkabarangay, ni minsan hindi pa kita nakitang nagkaroon ng boyfriend. Napakaswerte mo dahil ang first boyfriend mo ay mayaman. Nako, tama ka, Mare. Ikaw, Aya, ha? Huwag mong pakakawalan si Mr. Pogi dahil tiba-tiba ka riyan. Sigurado akong instant ang yaman mo. Nagtawanan pa ang dalawa na naging dahilan upang mas lalong umasim ang reaksyon ng ina ni Hector. hindi po yan totoo. Mga ale, pwede na kayong umalis. Okay na ako rito. Alam naman namin ang daan paalis. And since naibigay ko na rin naman ang reward ninyo, sige na, pwede na kayo makaalis. Sige po, maraming salamat ulit sa maagang pamasko, ha? Nako, Aya, yung payo ko, ha? Pahabol pa nito bago tuluyang umalis. Pagpasensyahan niyo na po yun. Hindi po totoo. Alin ang hindi totoo? Na hindi mo pineperahan ng anak ko? Ma, stop it. Hindi yan ang totoo. At ako nung nagsasabi sa'yo na nagmamahalan kami. Tumawa ng malakas ang ina ni Hector. Whatever you say, Hector. Nilingon ng ina ni Hector si Aya. I'm Crisel, Hector's mother. Nice meeting you, Aya. Baka gusto niyo pong pumasok na muna. Ipaghahanda ko po kayo ng umagahan at... No. Hindi na, iha. Huwag ka na mag-abala pa. Lalo na't kailangan na rin naming umalis. Ma, hindi na muna ako. Hector, I know you want to stay here with your girlfriend. Pero kailangan ka na makita ng tatay mo. He miss you so much at hindi ko masisiguro kung makakaya pa nito ng mga araw na hindi ka nakikita. Sige na anak, even just for a week. Walang nagawa roon si Hector, lalo na at tama rin naman ang ina nito. Ilang linggo siyang nawala, hindi nakita at nakausap ang pamilya sa loob ng mahabang panahon, kaya hindi niya masisisi ang pamilya nito kung sobra na ang pangungulila ng mga ito rito. Don't worry, I'll be back, okay? Babalik ako. Marahang hinaplos ni Hector ang pisngin ni Aya habang magkalapat ang noo nila. Nakaawang ang bibig ng ina ni Hector habang pinapanood ang anak. Hindi niya pa kailanman nakitang na-inlove ng ganito ang anak. Yes, marami nang naging babae ni Hector pero hindi kailanman nagpakita ng ganitong affection ng binata sa kahit na sino man. And now, nakikita niya kung gaano kamahal ng anak ang babaeng nakilala niya ilang linggo lang nakalipas. Hector, pagtawag ni Crisel sa anak, nilingon naman yun sa kanya. Malalim ang buntong hininga na binitawan ni Crisel. You can take her if she wants to.
para na rin makilala siya ng ama mo. For sure, matutuwa yun kapag nagkataon. Nanlaki ang mga mata ni Aya sa gulat. Gusto mo bang sumama sa amin, Iha? Don't worry, you don't need to worry about anything. Hindi alam ni Aya ang sasabihin. Nahihiya siya at natatakot ng kaunti, ngunit ayaw naman niyang hindian ang alok ng ina ni Hector. Kaya naman sa huli ay pumayag na rin si Aya at kasabay nila ang dalaga na bumiyahe pabalik ng Maynila, sa lugar kung saan nakatira si Hector. Pagdating nila sa bahay ng mga Monteverde ay halos matulala si Aya sa sobrang lawak at laki ng bahay nito. Sa totoo lang ay hindi sapat ang mansyon para i-describe kung gaano kaganda ang kanilang bahay. Suot-suot ang isang maayos na jeans at puting t-shirt ay naglakad si Aya kasama si Hector papasok sa loob. Magkahawak kamay ang dalawa at abot langit ang ngiti ni Hector habang kanina pa kinakabahan ng dalaga. Hector, magugustuhan kaya ako ng pamilya mo? Paano kung hindi nila ako magustuhan? Paano kung ayaw nila ako para sa'yo? Napahinto sa paglalakad ang dalawa. Nasa loob na sila at halos balutin niya si Aya ng lamig. My parents are just like me. Pareho kami sa kung anumang bagay. Kaya nasisiguro ko magugustuhan ka nila dahil nagustuhan kita. And I'm sure of that. Pinataka ni Hector ng isang halikang labi ni Aya upang mabawasan ang kaba ng dalaga. Dumiretso sila sa dining area dahil kasalukuyang nandoon daw ang pamilya ng Monteverde. Pagkarating nila roon ay isang magandang babae ang agad na sumalubong kay Hector. Hector! Oh my gosh, you're finally back! Oh gosh, I miss you so much, honey! Napalunok si Aya. Honey? Mahigpit ang pagkakayakap sa kanya ng babae. Kung hindi pa itutulak ni Hector ito ay baka hindi pa humiwalay ang babae sa yakap nito. Ano ka ba? Saan ka ba nagpunta? Bakit ka naman bigla-biglang nawala? Nagtawanan ng mga tao roon. Isang matipunong lalaking kamukhang-kamukha ni Hector ang tumayo sa pagkakaupo nito. Liana, tama na yan. Imbis na kamustahin na inaaway, pinapagalitan mo pa agad ang fiancé mo. Napabitaw ng kamay si Aya at napaatras sa narinig. Fiancé? Hindi na niya nakayanan pa ang tumahimik at manood na lamang. Nilingon niya si Hector at umiling. Sinubukan siyang abutin ng binata pero umatras si Aya. At sino ka naman? Bakit ka ba nakikisabat sa usapan na may usapan? Sino siya, Hector? Bagong katulong na ipapasok mo? Pwede ba, Liana? Please shut up. You shut up. Nakaigting ang bagang nasaway ni Hector sa dalaga. What the? Really, Hector? Pinagsasabihin ko lang naman ang katulong mo na yan na dapat hindi siya nakikisali sa usapan na may usapan. Lalo na at si Tito Arnaldo pa talaga ang pinapakalman niya. Liana, stop it! Ako na nagsasabing isama niya si Aya. Come here, Aya. Saluhan mo kaming kumain. Pumatak ang isang luha sa mata ni Aya. Ngumiti siya kay Crisel, saka ngumiti. Maraming salamat po sa paanyaya. Pero hindi ko na po kayo mapapaunlakan. Aalis na rin po ako. Mabilis na tumalikod si Aya, ngunit bago pa siya makahakbang paalis ay hinawakan agad ni Hector ang kamay nito. Aya, please. No. Let's talk, okay? Huwag kang makinig sa kanila. Ano man ang narinig mo, hindi yun totoo, okay? What the hell is happening, Hector? Why do you care so much about that girl? Because she's my girlfriend, Liana. This girl, Aya, is my one and only girlfriend. Isa pang bastusin mo si Aya sa harapan ko. Hindi na ako magdadalawang isip na paalisin ka. You can't do that to me! I can. So please shut up. It's family matters at hindi ka kasali sa pamilyang to. Kaya wala kang karapatang bumoses. Hector, keep your tone down, son. That's Liana, your fiancé you're talking to. No, Dad. Hindi ko siya fiancé. At hindi ko kailanman siya magiging fiancé. You just keep on telling me that I should marry her. But I never did say yes. Hector, aalis na ako. Hindi ko kaya makitang nagkakagulo kayong pamilya dahil lamang sa akin. So please, pakawalan mo na lang ako. Nanginginig na pakiusap ni Aya. Lumambot ang ekspresyon ni Hector at mabilis na pinaalis ang luha na tumutulo sa mukha nito. Yes, baby. Alis tayo, okay? Don't worry. We'll leave. You got to be kidding me, son. Hindi ka aalis ulit. Dito ka lang at hindi ka aalis. You understand me? Matalim ang mga matang tiningnan ni Hector ang bawat isa sa pagkainan. I respect and value our family so much. Mom, Dad, hinayaan kong kontrolin niyo ang buhay ko sa napakatagal na panahon. Hinayaan ko kayo dahil alam ko na sa sarili ko lang naman, mas alam niyo makakabuti sa akin. I was never interested in love. Hindi ko pa kailanman naramdaman na magmahal pa.
Pero ngayon, Aya is my everything. Aya is the love of my life. Hindi nakasagot si Arnaldo habang si Crisel naman ay naluluhang nakangiti sa anak. She's proud of her son. Hindi akalaing darating ang araw na masasabi ng anak niya ito. Na darating ang araw na magsasalita ito at may papakilalang babae na makakapagpabago sa kanya at makapagtatanggal ng lamig sa puso ng anak. I love you, Mom. Dad. Pero ang pagmamahal na meron ako kay Aya, it's my everything. Hindi sapat ang anumang salita para maipaliwanag ko kung gaano ko kamahal ang babaeng to. So hate me all you want. Disown me if that satisfies you. Pero hindi ko iiwan ang babaeng to. Ipaglalaban ko siya kung ano man ang mangyari. Ipaglalaban ko siya hanggang sa huling hininga ko. Sa mahigpit na hawak kamay ay pinangunahan ni Hector ang pag-alis nilang dalawa ni Aya sa harap ng pamilyang Monteverde. Hector! Come back here! Alam ko nagbibiro ka lang. You just want some drama, right? Hector! Bumalik ka rito! Pero umalis ang dalawa na para bang walang naririnig. Sumakay sila ng tricycle papunta sa paradahan ng bus at doon sumakay pabalik ng Isabela. Nang makaupo ay doon na bumuhos ng tuloy-tuloy ang luha ni Aya. Baby, I'm sorry, okay? I'm sorry you have to witness that. I'm sorry. Niyakap ni Hector si Aya habang binubulungan ng matatamis na salita at paghingi ng tawad. Buong biyaheng yakap-yakap ito ng binata hanggang sa hilain silang dalawa sa antok. Nagising si Hector habang natutulog pa rin si Aya sa balikat nito. Doon na pagtanto ni Hector na hindi pa pala sila nakakakain. Kaya naman nang nagkaroon ng bus stop sa isang lugar ay bumaba si Hector upang bumili ng pagkain nilang dalawa. Samahan na kita. Umiling si Hector at hinalikan ng dalaga. Hindi na. Dito ka na lang. Magpahinga ka muna, okay? Ako nang bahala sa'yo. Ngiti na lamang ang nasagot ng dalaga rito. Ilang oras din ang inabot ng kanilang biyahe. Mag-uumaga na kinabukasan nang makarating sila sa mismong bahay ni Aya. Hector, kailangan natin mag-usap. Ani Aya, ibinaba ni Hector ang lahat ng kanilang gamit sa may sofa bago nilapit ang nobya. Hinila niya ito sabay silang bumagsak sa isang malaking sofa bed. Yes, we'll talk, Aya. Siniksik ni Hector ang sarili sa leeg ng dalaga at mahigpit na niyakap ito. Hector, ang sabi ko mag-uusap tayo. Umangat ang ulo ng binata para tingnan si Aya. Inosenteng tumango si Hector. Oo, Aya, mag-uusap tayo. Paano tayo mag-uusap kung ganito ang posisyon natin? I'm sorry. Napagod lang ako sa biyahe at kailangan kong mayakap ka ng mahigpit para magkaroon ulit ako ng energy. Napatitig si Aya sa binata. Bukas na nga lang tayo mag-usap kung ganon. Tumayo si Aya at umalis sa pagkakayakap ng binata. Aya, saan ka pupunta? Alis ka? Hindi, magluluto ako ng makakain natin ngayon. Tumayo rin agad si Hector. Sige, tulungan na lang kita. Hindi na Hector, ako na magluluto at ikaw naman ay mauna ka na mag-shower. Susunod ako. Sasabay ka sa akin? Hector! Tumawa ng malakas ang binata at nilapitan ng nakasimangot na nobya. Ang ganda mo. Namula si Aya at nag-iwas ng tingin. Mahal kita, Aya. Mahal na mahal kita. Pero may fiancé ka. Wala akong fiancé. Wala akong ibang babae, Aya. Ikaw lang. Hindi totoo ang mga sinasabi ni Daddy at ni Liana kanina. Liana's family is a friend of her family. Kaya kilala namin ang isa't isa. At hanggang dun lang ang meron kami. Our parents wants us to marry each other pero ayaw ko. That's the reason I left. Kumunot ang noon ni Aya. Akala ko ba aksidente lang yun? Ngumiti si Hector. Part of it was intentional. Ang pagalis ko. Pero mapunta ako rito sa'yo. It's an accident. I will tell you honestly. This is the best accident I have ever experienced in my entire life. Kung mabibigyan ako ng pagkakataong ulitin to, uulit at uulit ako ng ilang beses. Makilala lang kita at mapunta sa tabi mo. Hindi ako gusto ng pamilya mo. Nabasag ang boses ni Aya. I'm sorry, baby. I'm sorry. Hindi natin sila kailangan, We don't need their approval para magmahalan tayo. Ang kailangan natin ay ang isa't isa. Ang kailangan natin ay ang pagmamahal na meron tayo. At yun ang gagamitin natin para ipaglaban kung ano man ang namamagitan sa atin. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Aya habang nakikipagtitagan sa lalaking minamahal, habang sinasambit ang mga katagang yun. Mahal din kita, Hector. Mahal na mahal kita. At huwag ka mag-alala dahil ipaglalaban kita. Hindi lang ikaw makikipaglaban sa relasyong to. Sasamahan kita. Sasamahan kita lagit-lagi.
Buong araw na nagpahinga sina Hector at Aya sa kanilang munting tahanan, naputo lamang ang payapang pagtulog nila nang makarinig muli sila ng mga sumisigaw mula sa kanilang gate. Yuhu! Aya, lumabas ka na riyan. Alam kong nariyan ka, Aya. Nakita ko kayong dumating ng nobyo mo kagabi. Lumabas na kayo dyan. Malapit nang sumapit ang hapon, no? Hindi pa kayo bumabangon dyan. Napabalikwa si Aya dahil sa sunod-sunod na sigaw na yon. Pamilyar ang boses kaya naman gusto na lang sanang baliwalain yun ni Aya. Pero sa tingin nito ay wala itong balak tumigil hanggat hindi ito nabibigyan ng pansin. Aya, saan ka pupunta? Maging si Hector ay nagising na rin. Kailangan kong kausapin yung sumisigaw sa labas. Hindi yung titigil hanggat hindi ko nilalabas. Tumango si Hector at tumayo. Sasama ako. Hinayaan na lamang ni Aya na sumunod si Hector sa kanyang paglabas at doon ay nakita nila ang ina at ama ni Hector na nakaabang sa kanilang maliit na gate. Katabi nila ang dalawang kabarangay ni Aya na siya ring sumisigaw nung unang punta ni Crisel dito. Binigyan sila ng pera at pagkatapos noon ay magkasamang umalis ang dalawa. Ma? Pa? Nilapitan ni Hector ang mga ito habang si Aya ay nagdadalawang isip pa kung lalapit din ba siya o hahayaan niya na lamang si Hector na makipag-usap sa mga magulang nito. Sa huli ay sumunod dito sa nobyo. Ma'am, Dad, ano ginagawa niyo rito? Kung nandito kayo para pabalikin ako, hindi na ako babalik dun. I'm staying here with Aya. Natawa ang ama ni Hector. Hindi mo man lang ba kami pagbubuksan ng gate, anak? Umabante agad si Aya at binuksan ang gate na gawa sa kahoy. Pasok po kayo. Magalang na ani ni Aya. Ma, Pa. Hector, hindi kami pumunta rito para manggulo o pauwiin ka. You're already old enough para magdesisyon at alam naman namin kaya mong panindigan ang lahat ng desisyon na ginagawa mo. We're so proud of you, Hector. But first of all, gusto ko humingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa ko. Especially sa araw-araw na pagpilit ko sa'yo na pakasalan si Lian. The reason why I want you to marry her is because I'm worried about you. Nag-aalala ako na wala kang babaeng pakakasalan. I thought that maybe love is not for you. Wala kang nagugustuhan na kahit sino, and that made me worried. Tinapik ni Arnaldo ang balikat ni Hector. But then, as I watch you right now, na-realize ko na kaya pala hindi ka in love ay dahil may hinihintay ka. May babaeng naghihintay sa'yo rito, and that's you, Aya. Lumapit si Arnaldo at Crisel kay Aya. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo, Aya, sa lahat na nangyari kahapon. Hindi ko alam ang tungkol sa'yo kaya paulit-ulit kong pinagpipilitan si Lian kay Hector, and I'm sorry. Umiling si Aya at ngumiti ng kaunti. Wala po kayong dapat ipagpatawad. Naiintindihan ko pong sitwasyon ninyo at naiintindihan ko po ang kagustuhan nyo na mapabuti ang kalagayan ni Hector. Kaya nyo nagagawa mga bagay na yon. Tumango si na Crisel at Arnaldo. Maraming salamat sa pag-intindi, Aya. Ngayon ay unti-unti ko nang nalalaman kung anong katangian ang meron ka at bakit mahal na mahal ka ng anak ko. You're a precious gem, Aya. Napakabait mo, napakagalang, at punong-puno ka ng wisdom. I like you for my son. Napaawang ang bibig ni Aya at hindi makapaniwala sa naririnig. Ako rin, Iha. I admire you for your courage and kindness. At boto rin ako sa'yo. I will support you and my son. Sabihan mo ko kapag sinaktan ka ni Hector, ha? Nagtawanan silang tatlo habang si Hector naman ay sumimangot. Hindi ko sasaktan si Aya, Dad. Kapag nasaktan siya, parang pinipiga ang puso ko. Para akong pinapatay. Hindi ko kaya nakikita siyang umiiyak. It cuts deeply. Hindi ko kaya yun. Namamanghang pinagmasda ng mga magulang ni Hector ang anak. Hindi pa rin niya makapaniwala na na-inlove nga ang kanilang anak. I'm so proud of you, Hector. Totoo nga ang sinasabi nilang may isang taong darating sa buhay mo na magpapatino sa'yo at maglalabas ng best version ng sarili mo. Tumango si Hector. And to you, Aya, kung kailangan mo ng tulong, anumang tulong, huwag kang mahihiyang lumapit sa amin. Simula ngayon ay parte ka na ng pamilyang Monteverde. Maraming salamat po. Na-appreciate ko ang pagpunta niyo rito para humingi ng tawad kahit na hindi niyo naman po kailangan. Maraming salamat po sa pagtanggap. Aasahan yung hindi ko kayo bibiguin. Mamahalin ko si Hector ng buong puso at nangangako ko kay Hector sa harapan ninyo na ano man ang mangyari hindi ko siya iiwan, na hindi ko ipagpapalit sa kahit na sino man. Gumapang ang kamay ni Hector sa bewang ni Aya at niyakap ang nobya ng patalikod. I love you, my baby. I love you so much. Mahal na mahal kita. Marahang hinaplos ni Hector ang mapupulang labi ng nobya. At kahit nasa harap nila ang mga magulang ni Hector ay nanonood sa kanila, naglapat pa rin ang kanilang mga labi.
Isang halik ang ginawad ni Hector kay Aya at dahil sa sobrang saya at pananabik ay naging malalim ang halikan ng dalawa. Halik na puno ng pagmamahal, halik na may paggabay, pagtanggap, respeto at paggalang. Halik na sumisimbolo sa kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Walang ibang nais ang ating mga magulang kung hindi ang kabutihan natin at kaayusan ng ating buhay. Paminsan-minsan ay nararamdaman natin ang kanilang sobra-sobrang pangingialam sa lahat ng desisyon na ginawa natin. But know that they do that because they love us and they care for us. Ang kwento ni na Hector at Aya ay patunay na ang isang pagmamahalan ay hindi nasusukat sa panahon. Hindi nakabase ang pagmamahalan sa kung gaano nyo kakilala ang isang tao. Ang pagmamahal ay kusang lumilitaw, kusa nating nararamdaman at hindi nadidiktahan ng sinuman. Sa pagtatapos ay ating tandaan na ang susi para magtagal ang isang relasyon ay ang pagkakaroon ng matibay na pundasyon nito. At ang pagmamahal ay pagrerespeto, paggalang at pagtanggap. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Muli, ako po si Miss Demi. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!